Ayon sa balita, nakataas sa signal number 1 ang Metro Manila at 18 iba pang lugar sa bansa dahil sa bagyong Aghon na bahagya namang humina. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA. Dakong hapon itong Sabado, May 25, sa tala ng Pag-asa, huling namataan ang Tropical Depression Aghon sa coastal waters ng Sibuyan Island. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ang bagyo pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil dito, itinaas ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Ayon sa Pag-asa, posibleng makaranas ang mga lugar na nasa signal number 1 ng maulap na kalangitan na may kasamang paminsan-minsang malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin. Inaasahan naman umanong lalakas pa ang bagyo at posibleng umabot sa typhoon category pagsapit ng Martes ng gabi, May 28 o Miyerkules ng umaga, May 29. The highest possible wind signal that may be hoisted during the passage of Aghon is wind signal number 2. Inaasahang umano lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo hanggang sa Martes. Ayan, so mga kapatid, yan po ang unang kinaharap natin na bagyo sa taong 2024 dito sa ating bansa. Okay, so ang masabi ko lang bilang pastor ay lagi po tayong mag-iingat, lagi po tayong manalangin sa ating Diyos, and always remember na lahat po ng bagyo na ating kinakaharap dito sa bansang Pilipinas, yan ay kontrolado ng ating Diyos, ano man ang mangyari, ano man ang ating kaharapin, ano mang sakuna yan, ano mang trahedya yan mga kapatid, yan po ay aayon sa kalooban ng Diyos at yan po ay kontrolado ng ating Diyos. Kaya ang gawin po natin ay magtiwala tayo sa Diyos. Yung mga kakaharapin po nating bagyo dito sa ating bansa ay lagi po nating ipasa Diyos. Kailangan po natin ng proteksyon galing sa Diyos. At wag po tayong pakampante sapagkat kahit na mahina lang ang wind signal, mahina lang ang bagyo, hindi ibig sabihin na hindi na tayo mananalangin. Malakas o mahina man ang bagyo, always trust the Lord. Ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. So that's my concern as a pastor. In-update ko lang po kayo sa bagyo. At ang pinakapaalala ko po dito ay manalangin, umasa sa Diyos. Kung meron pa kayong mga ibang bagyo na kinakaharap or matitinding problema na kinakaharap, kahit saan man yan, sa financial, sa pamilya, sa relasyon, sa ibang tao, kahit ano man yan. Yan yung bagyo nyo ngayon, magtiwala kayo sa Diyos. Ilapit nyo yan sa Diyos. So sabi ng Biblia sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Sa Tagalog, lumapit sa akin, lahat kayo na nagpapagal at nabibigatang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So kung kayo man ay nakakaranas ng mga kabigatan sa buhay dahil sa sobrang dami ng problema, marami kayong bagyong kinakaharap, remember yung sinabi ng Panginoon, lapit lang kayo sa Kanya. Come unto me. Lapit lang tayo sa Diyos. Okay? At tandaan nyo, walang problema na ibinigay ang Diyos sa atin na hindi natin kayang lagpasan. At tandaan din natin na yung mga bagyo na dumadaan dito sa Pilipinas, dumadaan lang yan kahit gaano kalakas yan. Ano bang bagyo yung mga naranasan natin dito sa bansang Pilipinas na malalakas? Tulad ng bagyong Yolanda. So napakalakas ton. Pero remember, tumaan lang po yan. Tandaan nyo po, walang bagyo na nag-stay. Lahat ng bagyo ay dumadaan lang po yan. Okay? Kaya kung meron ka mang pasanin sa buhay, mga bagyo sa buhay, always remember na dadaan lang yan. Okay? Dadaan lang yan. Pero sa pagdaan yan, kailangan po ay maging malakas tayo. Tulad ng isang puno na pag dumaan yung bagyo, yung mga puno na matatatag, yung mga puno na hindi nabuwal, yun yung mga puno na malalim yung kanilang ugat. Kaya maputol man ang sanga, may damage man sila, kukunti man lang, pero hindi sila nabuwal kasi malalim yung ugat nila. So, ang lesson po doon is sa ating mga Kristiyano, kapag may mga dumating na problema sa ating buhay, okay, yung ating ugat ay kailangan nakakapit ito sa ating Diyos. Yung ugat po ay ang ating pananampalataya. So ikapit po natin ito sa Diyos, magtiwala tayo sa Diyos upang pagdaan ng mga matitinding pagsubok o bagyo, hindi po tayo mabubuwal. Okay? Kaya maraming Kristiyano ang nagbabackslide, maraming Kristiyano ang umaalis sa paglilingkod. Yun ay dahil sa hindi nila kinakaya yung mga pagsubok. Bakit kaya? Kasi maaring yung pananampalataya nila or tiwala nila
ay hindi po nakaugat sa Panginoon, hindi nakakapit sa Panginoon. Okay? Kaya mga kapatid, yung bagyong ating nararanasan, it's on physical. Okay? Pero kung may bagyo ka sa spiritual, may bagyo, iba pang bagyo tayong kinakaharap, ano man yan, magtiwala lang tayo sa Diyos. Kapit lang sa Diyos, tuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon. So sa lahat po ng dadaanan ng bagyong Aghon, mag-iingat po tayo. Remember, ito po yung unang bagyo na nanalasa dito sa bansang Pilipinas this 2024. Maraming salamat po at kung meron po kayong mga tanong, pwede po kayong magtanong dyan sa comment section at mag-suggest po kayo ng mga ibang topics para yun po ang ating i-upload para sa mga susunod na ating content. Maraming salamat po and have a great day.